enjoy the service, worship time with the Lord, and there's something that the Lord has given us this morning. So, bago tayo tuloy, manalangin po tayo. Mas madali. Father, we thank you for this morning. Thank you for giving us the opportunity to come and be worshiping with our fellow believers and listening to your spirit. At ikaw, Panginoon, ang muso sa buhay namin. At ikaw lang, Panginoon, ang aming pagkikita. Salamat, Panginoon, na kami binibigyan mo ng lakas, kalakasan physically, emotionally, spiritually, upang kami ay makaparinig ng iyong salita, pagdalaw sa bahay ng bahay, sa kaligas sa spiritual. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming tuloy ng Diyos na tuloy na lubos sa buhay namin. Speak to our hearts this morning, this day. Pray. Salamat po. Sa araw na ito, tayo pituloy na mag-worship Panginoon in our series. It's about joy, kasiyahan, katuwaan. Last Sunday, we talk about yung kasiyahan by the hardships in life. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng hirap, ang ating buhay ay meron pa rin tayong katuwaan. This morning, ating po discuss joy in knowing your purpose. Now, one of the reasons why people or Christians are not happy or not enjoying life is because they are out of the purpose of life. Ibig sabihin, nabubuhay ka sa walang dahilan. Walang kadahilan why you are thinking. It's like you are not in the central will of God, meaning you're doing something that are not hindi kalooban ng Panginoon sa yung bagay na pilit natin ginagawa. And this morning, ang ating pong kukuning text is sa Philippians chapter 1, verse 19 to 30. And in this book, ito pong book of Philippians, ay nakafocus siya sa Christian purpose. Sa purpose ng bawat mananampalataya. Because I believe that if you know your purpose in life, you will enjoy it. Kung alam mo kung saan ka dinala o gusto gawin o gusto ilagay ng Panginoon, you were there in the perfect will of God, you will enjoy life kahit sa hirap, kahit sa sakit, kahit sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay. You will still enjoy life. Kaya po ang kailangan, one of the reasons why Christians do not enjoy life is because they do not know why they were existing. Diba? If you ask yourself, bakit pa ako narito? Lagi ko sinasabi ito sa inyo. Lagi ko pinakikita sa inyo na kaya kayo narito lahat ng dahilan. There is something that God wants you to do in this lifetime. Hindi nagkataon that you are here today. Hindi ho by chance na kayo pinanganak lang at nagkaroon ng buhay. It's not by, hindi ka, kaya tayo naniniwala sa swerte sa kasamalan. Hindi ka naswertehan na ikaw ay buhay. Hindi ka naswertehan na you are living in this world and hindi nagkataon na you are here today listening to me. Everything has a purpose. Everything God wants you to know. Bakit ka narito? Why you are here in this world? Diba? Kasi yun ang kadalasan, we miss the point. Diba? You have to know your purpose. Diba? Una sa lahat, when you were born in this world, baby ka pala, and as you are growing up, lagi, nagkakaroon ka ng isip, nagkakaroon ka ng understanding. And you go to school, from preschool, maybe dati wala pa kami preschool. Preschool now, mandatory ang preschool, no? Mandatory na yan. Kaya mga bata lagi magtatandaan mo sa preschool. Pagkatapos, pupunta ka rin elementary, mag-aaral ka, ang lagi sinasabi ng mga magulang natin, magpakagaling ka sa mag-aaral para kayo magkaroon ng magandang trabaho,
gagawin mo. Di ba ganun? You always hear that to your parents, and hindi mo naiintindihan yan. And of course, when you are baby, as you grow up, hindi mo naman alam kung ano yung dahilan, kung bakit ka nandito. Gusto mo lang, ang lagi mo lang narinig ay, magpag-aral ka maigi para maganda yung grades mo at, mag-graduate ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Di ba? Kaya po, yun ang ginagawa natin. Then, become elementary, high school, and then kukuha ka ng course. Kadalasan yung course mo tuloy, hindi mo alam kung ano kukunin mo. Tapos, makikinig ka sa mga iba-ibang mga payo. At kunin mo to kasi malaki sila ganito. Kunin mo to para makapag-upload ka dyan. Di ba ganun lagi yung konsepto na pinipigil sa atin? And so, ano nangyayari? Naguguluhan ka dahil hindi mo alam talaga kung anong dahilan kung makikita natin sa mundo. See, every human should know your reasons why you are living. Di ba? Hindi lang alam natin yung mga hayop. Yun lang naman natin. Yun lang, kung ano yung natin, yung kain. Kain, tulog na, kain. Walang sawa, walang dahilan kung bakit sila natin. Of course, ang samot na dahilan, yung mga hayop, lalo aso, nagawin yung pet, di ba? Ang pusa, nagawin yung pet. The trees are created for the nature. Mga ganyan. Buti pa sila may dahilan. Why they were created? Kayo, alam niya, dapat alamin niya, because the Christian life is a purposeful life. Christian life is a purposeful life. Kaya po, ang mga tao, okay, listen to me, ang mga tao, when they were born, ang number one purpose ng buhay ng tao, ng isang tao, ay dapat makakilala sa Panginoon. Mabalik ang relasyon sa Diyos. Yan ang start, yan yung pundasyon ng buhay. If you look at it, life would not be meaningful if you have no relationship with God. Kaya nga ang buhay ng tao, pagka hindi wala ka Diyos, matawing-tawing, di ba? Bahala na si Batman lagi ang usap mo. Bahala na si Batman, hindi na kami pupunta rito, hindi na gano'n. Di ba? Hindi na ako gagawin na lagi kang patsam-patsam kung anong gusto mong gagawin mo. But as a person, the first thing that you need to know is that you need to have a relationship with the Lord. Getting saved. At hindi lang yan, our purpose in life is to glorify God by making disciples of all people and strengthening the church and the believers, worshiping God, and letting the unbelievers know and to be more like us. Yan ang dapat na central understanding of life. Kaya lang, there are times that we lose focus. We lose focus on our purpose. Kaya ito nangyayari, mga kaibigan, mga kapatid, tatlong bagay yan. Paano ka na nawawala ng focus sa purpose mo? Number one, distraction. Distraction. Nandiyan yan, di ba? May problema. Baliktad. Di ba, baliktad na rin ako. Hindi ba babalik na yun? Ha? Babaliktad na rin ako, kaya baliktad na rin na. Yan ang hirap na. Nangyari. Pinagalit na yan. Kailangan na palitan. Sige. Di ba yan? Kaya dito. Bala na. Alin na lang. Sige, bala. There are three things that lose your focus on your purpose. Number one, distraction. Nandiyan lang. Distraction. Nagdi-distract kayo sa marami describe yan. Sa dami ng bagay-bagay sa mundo ito na nagdi-distract. Ano mga distraction mo? Una, paglalaki sa yung mama ng maraming pera. Kumuha ng maraming pera. Kaya ngayon, kahit ano gagawin mo, kaya
na kahit mag-corrupt ka, gagawin mo kahit dahil ang gusto ng tao, magkaroon ng maraming pera. Kaya ngayon, biro mo, if you look at it, our government supposed to be has so much money, kaya lang because of corruption, again pa rin tayo because of corruption, nauubos ang pera natin. O, di ba? Di ba ngayon, ang issue ngayon, yung flood control project, billion pala yan. Ako'y nasa construction din. Pero tama, ganun nung ginagawa ng mga salbahe, mga contractors. Kaya ako yung maraming pera ng mga tao. Pero ito yung, well, you will see that in the report ko na kailangan sabihin. So, destructions of your life. Yung ambisyon na lumaban, ambisyon na maging powerful, ambisyon na maging sikat, ambisyon na, it distracts your life to the purpose of what God wants you to do. Now, I'm telling you, even Christians, may mga Kristiyano tayo, may mga pastor nga sa Senado, may mga pastor sa Kongreso, di ba? Yun ang problema natin, distraction. If money comes, it distracts your life. Ambition, yung personal desire, yung selfish desire, all of this. Pero wala yung purpose, kaya tao hindi masaya. Kaya hindi ka nagiging masaya kasi nga, nag-distract ka na. Doon sa dapat na ginagawa mo sa buhay na ito. Pangalawa, yung difficulties of life. Minsan, yung kahirapan, nakaka-distract din yan. Dahil sa sobrang kahirapan mo, hindi mo na napopokus ang buhay mo sa Panginoon. Napopokus na doon sa hirap na dinadanas mo. Tama ba mo? Amen. Kaya nga sabi ni Solomon sa Panginoon, ang panalangin niya, Lord, huwag mo naman akong masyadong mayamanin, baka makalimutan kita. Lord, huwag mo naman akong pahirapin, baka sumpain kita. Hindi na sabi ni Solomon. Okay na tayo sa middle. Pero dahil sa difficulties of life, suliranin, nagkaroon ka ng malalang sakit, nagka-problema ka sa relationship mo with your family, all of these things happens, and you become unfocused on the purpose of life. At pangatlo, yung wrong decisions. Every time you make a decision from the beginning of your life, ano kukunin kong course? Sinong pakakasalan ko? Sa dami na nandiligaw sa akin. Anong gagawin ko? Anong trabaho gagawin ko? Anong negosyo ang dinegosyo ko? All of these are become distractions of your life. Nawawala tuloy yung gusto ng Panginoon sa iyo because these three things happens in your life. Distractions, difficulties, and decisions. And that is why ang ating text na gagamitin sa Philippians chapter 1, beginning verse 19 to 30. Basahin din na lang po yan. I have no time to read all of it. It's about 11 verses. Si Apostle Paul, he is sharing us, sinishare niya sa atin, yung ultimate purpose ng mananampalataya o ng tao. Tingnan niyo yung Philippians chapter 1, verse 21. Ang sabi dito, for to me, to live is Christ, and to die is sin. Ano niya sinabi yan? Anong ibig sabihin niya? That for me to live is Christ, and to die is sin. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, out of this world, Apostle Paul knows more than we know that life is short, and life can only be exciting and enjoying if you give your life to Christ. Everything that you do in life, sabi niya, ako nabubuhay para kay Kristo. Lagi ko itong sinasabi. As a Christian, lagi ang pundasyon niyo ay yung kay Kristo lagi, center of everything. When you make a decision mo lagi para ba kay Kristo eh. Pag nag-aaral ka, kayo mga young people, when you study in your, kaya na i-encourage mo kayo lahat makatapos at mag-aaral.
Dahil ang gusto ko lahat ng kabataan nakakatakot sa pag-aaral para hindi kayo masisi. Ang iyong mga magulang na kayo, kunwari, Kristiyano, pagkatapos tamad ka mag-aaral. Di ba? Kristiyano, punta ka sa church, ang active-active mo sa church, pagdating sa pag-aaral, ang tamad-tamad. Eh, pastor, mahina ang pukote ko. Walang mahina ang pukote. Pag ang bata nag-aaral, kahit anong hihina niya, matututo yan. Even, sabi nga ng Biblia, ang isang kutsilyo, pag ito ay hindi mo hinasa, talagang pupuron. Kahit anong pangit kong kutsilyo, pag hinasa mo, tatalim yan. That's the same thing with you young people. Kaya huwag mo sasabihin, mahina ang utak ko. Walang mahina ang utak. Maraming tamad na bata. Kaya mag-aaral kayo. So I'm saying is, mga kaibigan, mga kapatid, when you choose what to work or what to study, kailangan lagi nakasetto kayo, ang pagka-graduate ko ba, magagamit ko ito sa Panginoon. Same thing with the Lord. When you look for a job, ano gagawin, ano trabaho ang kukunin ko? Ito bang trabaho ito ay magagamit ko sa Panginoon. So mga nagdinegosyo, marami kayong pera, ang dami kong pera, may extra pera ko, ito dinegosyo ko, ito ba gagawin ko para sa Panginoon? Anything that you do it heartily unto the Lord. Kaya sabi ni John, be therefore, for to me to live is Christ. Kaya naman ako nakukuha dito para kay Kristo. Isa for my own self, gain. Hindi para marami, para kung kumikita ng pera, but kung kumikita kayo ng pera ng marami, praise the Lord. Because God will use you that. In anything that God wants you to do, mas maganda magamit ka ng Panginoon yung mga bagay nito. Ako, that's always my desire. That the Lord will use me to be a blessing to other people. To be a blessing to the church, to the community, to the church, so that people will know that when if you are a child of God, you can be a blessing to them, not a curse. Diba? So, sabi lang, for me to live in Christ, and even sabi in Paul sa mga taga-Philippians, in chapter 4, verse 4, sabi niya, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So bakit siya nasasabi yan? If you remember, Apostle Paul used to be a member of the Senate, a member of the Congress. And then, kung iniwan niya yun, pumunta siya sa Panginoon, naglingkod siya, become a missionary. At sinabi niya doon, rejoice in the Lord always. And again, I say, because even in the time, they say, pinakulong. Pinuli at pinakulong mga Tagalog. And he was saying to us now, magpapakasaya ka kahit sa gitna ng kawalan at kahit sa gitna ng pagkakakulong. And Apostle Paul is always saying, makikita niya katuwang niya by knowing what is your role, knowing what is your purpose in this lifetime. There are three things that I would like to share with you this morning. Para malaman nito. Number one, so verse 19, ang pinipili was sabi ni Apostle Paul, for I know that we shall turn to my salvation through your prayers, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so how also Christ shall be magnified in my body, for whether it be by life or by death. For to be to live is Christ, and to die is gain. If you look at it, number one, ang role niya, ang Panginoon sabi niya, I always magnify Christ in my life. Magnify Christ in our life. So kung anong pamamagitan, number one, through your prayer life. A Christian, his role is to have a strong prayer life. Huwag kayong tumingin sa kahit anong tao, kahit sa anumang bagay, anything that happens or anything that you do in life, always padaan mo sa panalangin, prayer life. You have to have a strong prayer life. Pagka nagkaroon ka ng financial problems, huwag kang pumunta kay India, kay Kumpay. Gusto mo kayo ba? At dinadagit niya kayo may mga sari-sari store.
Pag sino matatalo mo yan, ang magiging utang mo ay utang mo pa rin. Because you always, pag may kailangan ng financial, punta ka dun sa ano lagi, sa Bombay. Diba? Punta kayo kay Franco. Malala sa Bombay yan. Diba? Prayer life. Si Paul, mga kaibigan, mga kapatid, yung pag nung nakulong siya, wala silang ginawa ni Silas, kundi manalangin ang kumanda ng papuri sa Panginoon. Bigyan mo, sa Panginoon kung tatulungan. Because you have to trust the promises of God. You have to trust the provisions of God. You have to trust the power of God. Wala akong imposible sa Panginoon. Anything can happen. Pag sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo naman ako, have mercy on me. And his hope, ang hope ni Paul, ay laging nasa Panginoon. He always have a positive expectation sa Panginoon. Because he knew God. Alam niya, hindi siya mapapalaan. Alam ng Panginoon, alam ni Paul, na sa lahat ng dinadaanan niyang daan ng buhay, lagi ang Diyos ang kanyang pag-asa. Kaya yung prayer life ni Paul, grabe strong. In anything that you do it for the glory of God, and that is, sabi niya, pray without ceasing. Sabi niya naman tayo sa Lord. Pray without ceasing. Huwag kang titigil ng pangalangin. Pastor, panalangin naman ang panalangin. Hindi ko tinutugunan ng Diyos ang dalangin ko. Huwag ka huwag titigil. Because God's time is always a perfect time. Walang late sa Panginoon, walang advance sa Panginoon. He always comes on time. Prayer life. Have a strong prayer life. Whether you are in the prayer meeting, wherever you are, if you have the chance, always pray. Pray to the Lord. Pray that God will answer all your prayers. Kaya nga tayo may heart desire, may prayer request. Because we believe in prayer. Because when God moves, He always moves in a miraculous way. Pangalawa, anong ginawa niya ni Apostle Paul? He is bold in proclaiming Christ. Grabe yung kanyang ano. Yung una, ang trabaho ni Paul is to attack and to harass and to persecute the Christians. Ngayon, nung naging mananampalataya siya, na iba na yung kanyang dahilan ng buhay niya, hindi na siya nagper-persecute, kundi tinutulungan niya na yung mga believers na makakilala sa Panginoon. Because yan na yung dahilan kung bakit siya niligtas ni Lord. Nakita ng Panginoon na magaling si Paul na mag-persecute, magaling magsalita, magaling magsulat, magaling siya magpaliwanag. Sa ang ginawa ng Panginoon, nung siya ay nagbabiyahe sa road of Damascus, nakita ang Panginoon at si Paul ngayon, sabi ng Panginoon, why are you persecuting? Sabi ng Panginoon ni Paul, hindi naman. So, i-short, nakakilala ang Panginoon, si Apostle Paul sa Panginoon. So dahil Silos, si Paul, sa kanyang ginagawa, is willing to kill. Di ba pinatay niya yung the first legal system? Is willing to kill for the sake of his religion. Sabi na, nakita ng Panginoon niya, pag naligtas si Paul, he will become a sinner in Jesus' name. So ginawa niya po sa Paul, sa ngayon, na nag-preach at nag-share na sa salita ng Panginoon. Paul, hindi na siya natakot. Even yung mga kalaban niya, even yung mga Pharisees, Sadducees, hinaharap niya na. Iba na siya ngayon. Dati kakampi siya, ngayon kaaway na siya. Because ang ginagawa niya ay pinipil siya si Jesus. Because yung nakatotohanan, because the truth shall set them free. So makikita nyo nga yung mga kaibigan mga kapatid, na iba na siya. Sabi ng verse sa Romans chapter 1, he is not ashamed of the gospel of Christ. He is now bold in telling them about Jesus. Na si Jesus lang ang kailangan mo sa buhay nito. Huwag ka lang magnasa ng kung ano-ano ba. You just ask, because if you have Christ, you will
But if you don't have Christ, you will be nothing. You will lose everything. Even in Colossians, sinasabi niya sa mga Colossi, yung buhay na ngayon ay utang na sa Panginoon. Or else, kung wala ang Panginoon, matagal tayo punta. I always remember the pandemic that we went through. Nalulungkot ako sa iba. Nalapunta na sa langit. Pero tayo, nakasurvive pa tayo. Because God has purpose in your life. He wants you to share the word of God. He wants you to be bold in telling the people about God. At sabi doon, even in Acts chapter 21, sabi doon, si Paul are willing to die for Christ. He's ready to die. Kaya nga sabi niya doon sa verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. He's willing to die for the Lord. How many of you here are not like that? Are you willing to die for the Lord? Boldness in proclaiming Christ. Not only Paul has a prayerful life, boldness in proclaiming Christ, but number 3, his passion for Christ. Pag sinabi mong passion, you are willing to do anything for the Lord. His life was given entirely for the Lord. Mula nung nakakilala siya sa Panginoon in the road of Damascus, hanggang siya'y mamatay, he is given all of his life to the Lord. Kinalimutan niya yung yaman, kinalimutan niya yung galing niya bilang isang sabihin. Kinalimutan niya lahat yan. Ang ngayon, wala na siya may isip kundi, ako'y mamamatay para kay Kristo. Diba sa inyo, mamamatay kayo sa pera. You were willing to die for money, for possessions, for your powers, or anumang bagay yan that Paul is willing to die for the Lord. Bakit? Kasi alam naman ang Panginoon, alam naman ni Paul, na lahat ng pangangailangan niya, God can supply. Listen to me, mga kapatid. Anong kailangan mo ngayong araw na ito? What are your needs today? Na hindi kayang ibigay ni Lord sa iyo. Sige nga. Like, bigay niya healing, sabi niya ang pagaling ka. Trabaho, negosyo, ano bang sabi? Pagkain, ano pagkain? Ano pa, damit? Napakadami yung damit. Ay, hindi na pumili ako kayo ngayon. Kikita pa ba ako kayo? Kasi pumili kayo. Pumili kayo. Pwede mo kayo pumili ng mga mahal. Mga signature. Alam mo, ako, binibili ko signature. Diyarig ako signature dito. Yeah. And he knows, Paul knows, that when he do this, he will eternally reward him, even in his death. The Galatians chapter 14. So yan yun. Ang purpose ng one is to magnify Christ. Palakihin mo si Kristo sa buhay mo. That God will identify you as a follower of Christ. And willing to die for the Lord. Yun ang nangyari sa kanya. So kung na kayo mag-isip ng kung ano-ano, yun na lang. Gagawin ko ang buhay ko ito until the end of my life, I will magnify the Lord. Pangalawa, in verse 22 to verse 26, he became an encourager to the saints. Now, nakakita na ba kayo ng mga tao na pag kinausap nyo, parang ang sinumpa? Di ba? After mo kausapin yung tao, sasabihin mo sa sarili mo, di ba nakausap ito, lalo akong inaalis. Alas na yan, wala sa mga. Pero meron kayo nakita tao, hindi naman siya ganun kagiling, hindi naman ganun katalino, kalat, pero kung kinausap mo, parang na-bless ka. Di ba ito gusto natin maging blessing? Encourager to the saints. Now, kung titignan yung mga kaibigan, mga kapatid,
Sabi dito sa verse 22, sabi dito, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose, I want not. For I am straight between two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in flesh is more needful for you, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for the furtherance of and joy of faith. Ay sabi niya dito, minsan gusto mo lang mamatay at pumunta sa langit. Pero minsan naman gusto mo mag-stay para makasama kayo at maging encouragement ako sa inyo. See, look what Apostle is taking. Number one, he is really a committed servant. Committed siya, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon at ibinigay ang kanyang buhay sa Panginoon sa mga tao. Sabi ng Romans chapter 12, verse 7, be kindly affectionate one to another with brotherly love in honor, preparing one another, not slothful in business, fervent spirit, serving the Lord. Committed siya na maging katuwang at committed siya sa mga buhay ng mga tao na magiging encouragement. He is a committed servant. Sabi niya, sa dami ng problema dinadaanan natin, it's like us. Sa dami ng problema dinadaanan natin, minsan, gusto natin buhay, di ba? How many of you here are tired of it? Gusto niya mamatay. Di ba? Meron mga gano'n, sa dami ng problema, no? Isa ayoko na. I surrender. How many of you here are already tired of working, tired of all the problems, tired of being harassed, tired of being pushed, tired of being bullied, tired of being walang sa mga nakakarinig na ba yung mga magulang ng iba na hindi pinanaan ng iba? Wala kang pakinabang. Eh, mga people na sabihan na kayo, wala kang pakinabang, pero ginagaling ng tayo. Wala ka na, wala ka na. Di ba? Kasi sabi, wala ka na purpose sa buhay. Di ba? Bisa sa trabaho mo, gano'n. Kaya yung boss ni Harvey Puy, nag-resign na tuloy. Sobrang pressure. Di ba? Huwag ka pamilya sa ikaw. Yung director, si Harvey, director na NBS. Alam mo dati nagtatrabaho sa NBS. Nag-aaral na yun, si Judge Santiago. Nag-pursige yun, hanggang magiging judge. Pero nag-umpisa niya sa sa empleyado ng NBI, di ba? Alam ko yung story nun, di ba? Nag-umpisa sa mababa yun. Started as employee of NBI, yung heroes of the rock. Ngayon, tingnan mo, director na, hindi pa na kaya yung buhay sa akin na, yung harassment. O resign na. Dami ng pressure ng buhay kayo. Di ba? Lalo na pagka sa dami, lalo marami kayo anak, o marami kayo pinag-aaral, minsan di mo na alam. Saan kumukuha ng mga pagkasos nila? But Paul was a committed servant. Whatever happens, he will commit it. Again, encouragement to people, and he will serve the Lord. Pangalawa, he is a selfish servant, verse 25 to 26. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by coming to you again. Alam mo si Paul, one of the unselfish person na nabuhay. If you look at this, his accomplishment, nakita niyo naman, Apostle Paul has the most number of books written in the New Testament. Napaka-unselfish. Yung isip ni Apostle Paul ay ready that he will serve the church in Philippi. Kaya ito na gusto na ng Philippines. Kahit ano paghirap dinadaan niya, sabi niya, hindi ako titigan. Di ba sabi niya? Para pakiramdam ko, gusto ko lang mamatay. Dami ng pressure.
Pero hindi ko magawa at hindi ko pa rin, nabigyan ako ng lakas ng Panginoon para makasama ko kayo sa akin. Para makasama ko kayo magiging tayo sa buhay. He's so accepting. At kung tibigyan yung mga kaibigan, mga kapatid, yung dahil sa alam niya yung buhay niya, he was able to know the purpose of his life. Kaya nag-produce ito ng great joy, ng joy sa kanyang buhay, at hindi para lang magkaroon siya ng sariling satisfaction, but also para maging satisfied at mag-rejoice ang kapwa niya para mananampalataya. See, he is a selfish servant. Sana ganyan din tayo. You will look at it in your life. Pagka nakiisip ka, pagka ang focus mo sa sarili lang, lagi kang talunan. Kadalasan ng tao, this is a mistake. Wala kang inisip kundi ang sarili mo lang. You always think of yourself. Kaya ang relationship nagkakaproblema. You always think of yourself, hindi mo naisip yung kapwa mo. Yung asawa mo, yung anak mo, yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga kapatiran mo. Pero pag inuna mo, pag hinuli mo ang sarili mo, you will enjoy it because makita mo masaya yung kapwa mo mahal, mga mahal sa buhay at kaibigan. Masaya sila, magiging masaya kayo. And that's what Apostle Paul is doing. Nakita yung masaya yung kapwa niya. Di ba? Ang problema sa Pilipino, hindi tayo makontento. Paano mo nasabi yan? Sa kainan lang eh. Tingnan mo nagunahan. Nagunahan, nagtutulakan pa yan. Di ba? Nag-aagawan. Bakit hindi ka magpauna? Eh, pastor, nagtawag muna ako. Oo naman, bisa makita. Pagka yung mga tao, bisa, over Hindi na yan. Look, sa pilahan, sa sasakyan, hindi ba nag-aagawan? Kahit saan ka pupunta, pilahan sa airport, pilahan sa ayuda, Diba? Lahat ng pilahan, laging may away, may gulo. Hindi na tayo natuto. Paano kung mo maiiwan? Diba? That's a problem. But if you're a Christian, dapat lagi ka marunong magpaubaya. Amen? Yun ang kaibahan dapat ng mananampalataya. Nagpapaubaya ka lagi. Yan. Ang isang nakita ko, ito, nung-umpisa lang ako na nampalataya. Basta gawin. Pagkailan, hindi ko makain na naging kinakain natin. Alam niya yan. Hindi, kita namin yan. Pag-uwian, naihuli yun. Bibigyan niya mo na lahat na nakalat sa kayo na lahat ng mga tao. I'm telling you, ang sinasabi ko lang is, tayong mga mananampalataya, na ang kapakanan ng kapwa mo dapat lagi na siya. Pag yan ang ginawa ninyo, ang inisip ng bawat mananampalataya, naku, palagay ko lahat ng mga taong nasa paligid. Ang problema ni Aligay. Sa lumabas. So, ang selfish servant. His selfishness will produce great joy. Tandaan niya, lagi, isipin niyo lagi, ang kapwa niyo, ang mahal niyo sa buhay, kahit hindi kayo ang the best, pag the best yung mahal sa buhay, the best yung kapwa mo, part ka rin yan. You'll always be a part. So yun yung una, ang pangalawa, that is, he become an encourager to the saints. And number 3 and last, he was living a true Christian lifestyle. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo mga mananampalataya, kaya maraming mga Kristyano ang nagdidiscover ako ay itali mo. Ay, the way, pati naalala ko yan. Yung
New Life Baptist Church sa Pampanga, kaya maniwala na yung pastor ay salbahe. Because I had a report from a Baptist organization. Personally, pinuntahan yun para imbestigahan na yung mga bata ay hinuguto, sinasaktan. Hindi ko totoo yun. Inikita na yun. This is true story siya. Nakikita na yun dahil Amerikano. The truth of the matter is, yung mga DSWD na social worker, ay naingit because of yung maganda yung treatment. Ang problema kasi is parang nagkikigitan sa pera. So, naingit sila na yung mga social worker hindi masyadong nagbibigyan ng pera. So in short, ayoko na lang ano to, bakit. Pero nalulungkot ako kasi it's New Life Baptist Church. Ang pangalan ng church. Pero wala katotohanan na salbahe yung pastor. At tinatali yung mga bata. Ginugutom yung mga bata. At sinasaktan yung mga bata. Kunti nga, may nag-iisis lang yun. Pero yung mga bata yun, mga pulubi yun, kasi ang mga nakukuha rin nila sa bahay mga bata. Diba? Meron yung mga rugby boys. Di ba, kaya ako, kaya ako nagbi, one of the ministry na gusto kong ingatan ay yung orphanage. Yan. Kasi pwede ka kaso kidnap. Which gano'n na ginawa. Pwede kang kasuhan ng maltreatment. Ito lang ang ginawa. Hindi sa kakatulog. Di ba naalis yung mga bata? Pero mo, charge ka pa ng ganyan. Minsan tuloy, na ano ka sa mga ministry na. Kaya yung sabi ko yung mga bata, dinadala-dala nyo dito. Lagi kasi sabi ko sa pasapal, iingatan yung mga bata. Isang sakit lang makita niya, yari tayo yan. Ibig sabihin, masugatan lang yan. Ako, kaso-kaso tayo yan. At hindi lang yan, ingat, sabihin nyo lagi, pag may dadanan kayo, lagi gumawa ng waiver, na sila'y pinapayagan nyo at dadanin nyo sa church, or else you will be charged by kidnap. Ingatan nyo, I've been there, ang dami ko ng experience ng ganyan. Lalo pa, yung mga babae, they will charge you ng rape pagka nagka-problema. Tapos may tarahan kayo. Ngayon, wala silang makuha pera dito, kaya hindi pa nag-charge. Magpala ka na yung pera. Kaya yung mga young people, ingatan niya, yung ating youth ministry ha. So anyway, living a true Christian lifestyle, ibig sabihin, consistency. Number one, consistency. Apostle Paul was a consistent Christian. Only nature cannot be worthy of the gospel of Christ. Now listen to me, young people and at home. Kung anong attitude mo dito sa church, sana dapat hindi ang attitude mo sa bahay. Kung masipag ka dito sa church, sana masipag ka sa bahay. Right? Hindi, yan ang inikita ni EJ. Di ba yung sinasabi mo? Yan ang sinasabi ni EJ sa mga young people. Pag masipag ka dito sa church, masipag ka sa bahay. Pag naglilinis ka sa church, naglilinis ka sa bahay. Nagluhugas ka doon. Dapat nagluhugas ka din sa bahay. Tama ba? Naglilipid ka dito, dapat naglilipid ka din sa bahay. Yan ang tawag yan, consistency.
Nagpe-pray ka dito? Ano nagpe-pray ka dito? Tumutulong ka sa mga pastor, di ba? Buhatin. Nanay at tatay mo, buhatin din yung gabi. Tama? Tama? Ako, no? Tama yan. Kaya people kasi lagi ganito eh. You always have time in church. Kunwari, pero don't have time in your house. Hindi dapat gano'n. You will lose yung tinatawag nilang pagmamahal sa Panginoon kasi hindi ka consistent. Si Apostle mo, consistent siya. Kung ano siya doon sa kanyang pagiging Kristyano, ganun siya sa lahat ng mga bagay. Di ba? Ibig sabihin, sabi niya Apostle Paul, let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Yun ang sinasabi niya. Laging ang purpose mo is to glorify the Lord. Sa church, you are glorifying God. In your house, you are that. Masipag ka sa church, pagdating mo sa pag-aaral, ang tamad mo. Di ba? Sa consistency. Kung anong salita mo sa church, yun din ang salita mo sa bahay. Sa mga magulang, ganun din. Kaya ako alam, kung galing sa church, pagdating sa bahay, puro mura. Ang pagdating sa church, ang mabait. Sige, kapatid, okay yan. Pero pag sa bahay, konting, ano lang kung saan, galing ka agad, nakasigaw agad. Di ba? Napatay si Bernadette. Napatay si Bernadette. Di ba? I'm just telling you, my friend. That is the reality. Real talk lang tayo, sabi nga ni Yorme. Di ba? Real talk lang tayo. Di ba? You are our apostles written in our hearts, sabi ni Apostle Paul. Ang ibig sabihin, kung apostle ka sa church, apostle ka sa bahay. Servant ka sa church, servant ka sa bahay. Joyful ka sa church, joyful ka sa bahay. O kahit saan lugar. Be consistent. Pangalawa, involved in the ministry. Ano ministry mo? Di ba? Yung ministry mo na binigay ni Lord sa iyo. Sabi ng banal na kasulatan, striving together. In 3 John chapter 9. Striving together, magkakasama tayo, involving in the ministry. Kaya gusto bawat isa may ministry. Ano ministry mo? Sa bata, sa matanda, sa men, sa ladies, sa children, sa mga unbeliever, ano man yan, you should have a ministry. Pangatlo, dependence in God. Bilis ako na, I am not dependence in God. Lahat ng ginagawa ni Paul, dinidepende niya sa Panginoon. Let everything determined by God's way. Lagi yan. Lagi sa Panginoon lang tayo. Because when you expect great things from God, then attempt great things for God. There you go. Expect great things from God, then attempt great things for God. So, ang ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, if you want to be blessing, to enjoy life, then do something for the Lord. At ano man nangyayari sa buhay mo, you should always have victory. God. Depend on God. And number 4 and last, be courageous in Christ. Be courageous in Christ. Yung conflict, yung agony, kasama sa buhay ng isang mananampalataya. Yung conflict, yung problem, will become a blessing someday. Yung conflict
problem sa Panginoon, sometimes is a privilege. And sometimes conflict for Christ, it unites us together. And in short, ano man ang harapin mo, be courageous in the Lord. Harapin mo, labanan natin yan. And that's how we enjoy life. Because you know your purpose. Purpose mo sa buhay. So, in closing, bakit ka magiging malungkot at hindi magiging masaya? Kung itong mga bagay ito, pwede naman palang makakagdan. So, enjoying life is knowing our purpose. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, using the encouragement of Apostle Paul, we should, number one, live a life in purpose. Pangalawa, live a life of courage in the face of opposition. And number two, live a life of suffering for the name of Jesus. Yeah. Now, tanong ko ngayon sa inyo, what is your purpose? What is our purpose? Sabi ni Apostle Paul, for me, to live is blank. For me to live is Christ. Okay, Paul, no? And to die is gain. Some of you, iba naman ang kailan. Sabi mo, for me to live is money, and to die is losing all your money. Some of you, sabi niyo, for me to live is popularity, and to die is forgotten. Some of you will say, for me to live is power, and then to die is losing it. Mali. Mali ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Siguro now, from now on, you start looking at yourself and see and think, ano ba ako talaga? Basta matagal pa naman ako mabubuhay eh. Saka na lang ako mag-isip ng ganyan. That Lord do that. Because life is uncertain. Sabi nga naman ang nakasalan. It's just like a vapor. Na pagka ganyan sa dalilang puputok na ako. Life is uncertain, life is short. You don't know when God will call you. Oh. Dami nang namatay, dami nang nawala. By the way, grabe tayo sa pamilya ni Hernan. Ano siya? Sa pagpanaw ni Lilia. Laila. May yata ang dilig. So, life is short. What is your purpose in life? You and the Lord. Yan ang mag-usap. Para lang mag-usap ni Lord. Gusto mo maging masaya, mag-enjoy this life, siya na lang ang magkanan. Pag-usapan natin. Kumain tayo lahat. Call you home. Yan ang nakita ko mga tao. Pag nawala yung ganun dahilan ng pagkabuhay, wala na silang dahilan, bakit pa mabubuhay. Pero pag ikaw ay may dahilan, bakit ka nabubuhay, you are always energetic, you are always happy, and you know what the Lord wants you to do. And you will enjoy living in this life. Day after day, after day, after day, you will just say, praise the Lord, I'm alive. Ito sabi ni Paul. Sabi niya nababangga ako sa dalawang. Pumunta sa langit o mag-stay sa inyo. Sabi niya sa akin, I am, sabi niya, iipit sa dalawang batong nagundong ganyan sa Tagalog.
Gusto ko lang umuwi sa Panginoon, gusto ko makita ang Panginoon. Pero minsan, dahil sa alam ko, gusto pa ng Panginoon ako dito sa inyo, sabi niya sa taga-Pilipino, gusto ko naman mag-stay. Kasi nag-i-enjoy siya. Because he knows what he's doing. He knows what is his purpose. Now kayo naman, what is your purpose in life? Now listen to me, mga kapatid. Hanggang kailan ka mabubuhay sa mundo nito? You young people, you don't know. Adult, kung medyo nasa 60 ka na, mahigit, katulad natin. Alam natin, medyo maisinan yung panahon natin. Lumiliit na panahon natin, you are 60 years above. Pero yung mga young people, sa natin, mga kapatid. Don't do that. You don't know that. Baka makala mo kayo sa amin. Kaya, para mag-enjoy ka na sa point nito, follow what the Lord, follow what Apostle Paul said. You know the purpose. Joy, giving. The purpose. Alam mo ang purpose mo, alam mo dahilan, bakit ka nandito? Girlfriend. Ngayon pala, let's talk to the Lord. Let's talk to the Lord. Diba may mga istorya tayo? May mga istorya tayo sa buhay na minsan, nagtataka ka bakit hanggang ngayon nandito pa ako sa buhay. O may istorya sa buhay mo, ang ganda ng trabaho mo, bilang suddenly tinanggal ka doon sa trabaho niya, tapos akala mo wala ka nang pupuntahan, and then you pray, and the Lord put you in this kind of job, wala gagamitin ka ni Lord doon sa trabaho. Have you experienced it? Yung mga gano'n. Binigyan ka ako, inalaw ng Panginoon, magkasakit ka ng ganito, so that ma-realize mo, na yung palang pagkakasakit mo yan, gagamitin ni Lord para maging blessing ka sa ibang tao. Yun lang yung example. Yung istorya ni Ate Mike. She was traveling, she was singing good, everything. Suddenly, one day, na-accidente, almost died. Write a book. And the book has been a blessing. Throughout America, her testimony became a blessing to many people. Yun pala yan. Kung hindi siya na-accidente, she will be going to another journey of life. Punta sa ibang lugar, kakanta, para maging matagumpay, maging sikat. But God allows that not to happen because He has a purpose and her life. How about you? Di ba kung saan tayo dinadala ng agos ng buhay, pagkatapos, tanong ka ng tanong, Lord, bakit ako nagkaganito? Lord, bakit ako dumating sa ganito? Lord, bakit nagkaganito ang buhay ko? Bakit ganito ang pamilya namin? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? So all those questions will only have an answer if you will look at God and truly find the purpose in your life. You know, tiyatawag ko sa sarili ko eh. After the 100 last week in my life, bakit ako narito pa? Di ba? Tapos yung meron akong kaibigan, patay na. Di man naman sa 100 last week. Di ba? Alam mo, kaya minsan tiyatawag ko sa sarili ko. Tiyatawag ko pa sa sarili niyo. Bakit ako narito?
do you want me to do? Sabi ng Apostle Paul, buti mo na lang kaya ako, Panginoon, mas masaya ako dun sa iyo. Sabi mo, mga kalawang Lord, gagawin ka na. Panginoon, salamat po. Sa mensahe na yung sabi sa mga dito, we know that there are times in our lives that we're asking ourselves, bakit kami dumadaan sa iyo? There are questions, Lord, that we could not find an answer. Yung mga tanong namin mga yun, hindi namin makita sagot. Pero towards the end of the day, nakikita namin yung pala ang totoo ng aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita today, sa mga nag-forward today. I pray that you impress to their hearts yung kanilang hinihingi, Lord, sa kanilang mga nalangin. Give them the reality and the clarity of mind para makita nila, Panginoon, kung ano ang dahilan, bakit nag-enjoy ang buhay ng isang tao. Today, Lord, as we come to celebrate you today, mamusap kang patuloy sa buhay namin at na-realize namin kung ano ang dahilan ng buhay. Gusto namin maging masaya, Panginoon, despite of opposition, despite of enemies, despite of difficulties in life, despite of all these things, Lord, gusto namin ma-enjoy ang buhay sapagkat yun naman ang purpose. Kaya, pwede kami maging masaya dahil sa iyo. For we to live is Christ and to die is gain. Yan ang sinabi niya po. And that's what we want. Salamat, Panginoon, sa iyong pangusap sa amin sa bagay ito. At sa pagtatas ko na kaway, hindi mo na ako na pinigawat mo yung parang mo. Ikaw ang patuloy na maluwalhati sa buhay namin. Ikaw ang pinigawat namin tunay na kapayapaan, katuwaan kasi at pagkalakan. Higit sa lahat, puso mo, paano ang tigaran ng isa, upang kami ng mga anak ng pagbihay, buhay na totoo sa salit ng tao ito. Kami na hindi mo pinapakit. Ikaw po ang mag-trespass. Ang kami kayo. Sa kalan ng Ama, ng Anak,